Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang video to ay mula na naman kay Boss Balita TV, also courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, yun, meron itong pamagat na niyanig ang Senado, kakasuhan na sa Supreme Court. VP Sara Duterte nagulat, Senador damay na sa kaso. So, yan yung panonoodin natin, men. Bibigyan natin ng reaction tapos tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad ang pamagat ng videong ito. Niyanig ang Senado, kakasuhan na sa Supreme Court. VP Sara Duterte nagkulat, Senador damay na sa kaso. Diyos ko day. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Yung ihayag sa publiko kung sino ba tong mga senador na to na hindi interesado sa Start 0. challenge na po yung ihayag sa publiko kung sino ba tong mga senador na to na hindi interesado sa caucus para mapag-usapan ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito sa usapin ng forthwith. Kasi pag pinangalanan sa publiko itong mga senador na to na hindi interesado sa caucus, po pwede silang masampahan ng kaso na paglabag sa saligang batas at ma-disqualify sa eleksyon. Do you agree? Kailangan ba talaga pangalanan Astig nun. Pwede pala silang kasuhan, ano? mga senador na to na re-electionist, tumatakbo sa eleksyon para po makasuhan? So hindi lang pala ako ang minararamdaman. So much power nga in hands of only 24 people. So kayo po, Congresswoman Romana, naniniwala na may paglabag si Senate President Chis Escudero sa konstitusyon dahil yun nga po, sa usapin ng forthwith shall proceed after po ma-endorse yung articles of impeachment sa Senado? Nakakalungkot, sabi ko nga po dun sa stand natin na Pilipinas yung boto natin na senador. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro, di ba? Can you name names, sir? Sino itong mga senatorials at saka party list na China fund? Kaya nga yung sa party naman ng mga DDS, men, 'di ba? Ikinakasakit nila yung yung nangyari kay VP Sara na parang binoto daw ng 32 million katao tapos i-impeach lang ng 12 ka-congressman. 12, 215 ka-congressman. So parang kini-question nila yon na pwede ba yon? Patas ba yon? So may iba pa na pa-question pa sila na representative ba talaga sila ng taong bayan. Well, para sa akin, representative talaga sila ng taong bayan kasi meron silang mga nakita 'di ba? Na dapat talagang i-impeach si VP Sara. Regardless kung kumpare man nila yan, kumari man nila yan, or whatsoever, ka-campaign nila dati. Yun talaga yung may nagmamalasakit talaga sa bansa. Kasi walang kinikilalang kaibigan. Kumpare, kumari. 'Di ba? Tapos ngayon, babalik na rin yung, 'di ba? Sa kabila, sus naman. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, House of Representative, nagsalita na. Kakasuhan na ang mga senador damay sa kaso ni Vice President VP Sara. Nako. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kakasuhan na ang Senado sa Supreme Court. Kung patuloy ang mga senador na tututol para hindi ma-impeach si Vice President VP Sara. Isa-isa kukunin ang mga pangalan ng mga senador, grabe ang House of Representative nagsalita na. Kakasuhan na ang mga senador damay sa kaso ni Vice President VP Sara. Tara panoorin natin. Unfair nga yung part na yan na parang yung mga senador ba na sobrang bias talaga sa mga sinusuportahan nila. Like, yun, parang hindi na nila titingnan kung may basis nga ba yung impeachment. Kasi yung iba, especially si Robin ba yun? 'Di ba? Parang nag-no na agad siya 'di ba? Kahit hindi pa nasisimulan yung yung tawag siyang impeachment sa Senado. No na agad siya, like magno-no daw siya. So, sobrang pangit 'di ba na, senador kami no. Dapat tingnan mo rin yung mga grounds or imbestigahan mo rin para syempre maano din namin ba, ma-feel din namin na pro-Filipino ka talaga. Hindi ka lang pro sa mga sinusuportahan mo. Sir, sinabi po ng kapatid ni VP Sara Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang podcast na yung impeachment trial ay distraction lang, isang panlilihis umano po para ilayo yung attention daw ng publiko sa controversy po ng budget ng 2025 GAA. Tinawag din po niya itong panic response ng Administrasyong Marcos sa lumalakas na criticism daw po tungkol sa pondo. Likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace. Talino din si Sir. 'Di ba? Same lang din. Alam niyo yung tipo magrereklamo kayo tapos yun din yung gawain niyo. So si Piatos. Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion para hindi pag-usapan. Di dumidiskarte pa rin sila. Mas malala nga yung diversion nila kasi yung budget, 'di ba? Hindi pa nga napasa kamay ng tao, parang inaano na nila na kukurakutin daw. So daw which ibig sabihin
kukurapin pa lang, yun yung kutob nila. Unlike kay BP Sara na nandyan na talaga yan. 'Di ba? Yung bulol, yung may regres piatos na niya. 'Di ba? Kung Geraldine, comment on that? To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. And I think, malinaw naman, nagsalita na ang ating mga Committee on Appropriations and everything. There's a perfect explanation no, to how the GAA was crafted, how it was signed into law. So I think there is a pending complaint case at the SC, no, Supreme Court. So let's wait for that. Sa katuad lang, no, nakikita naman po natin na meron po tayong may Quadcom, may Goodcom. So this is all an inquiry. Meron pong mga naipresenta. Meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan as compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. Tama. Ang layo po ng diferensya nun. Kitang-kita po ng taong bayan kasi on record Tama. 'Di ba? Tama. lahat. We were live. We were open to the public as compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. Yun. Kung Geraldine, you mentioned, kanina po about yung forthwith equals immediately, and very clear po yun sa Constitution, and some lawyers na nag-file na rin po nung nauna-unang impeachment complaints were saying na maybe there's a culpable violation of the Constitution, yung ginagawa pong pag-delay ng mga senador dito po sa pag-convene and pag-proceed po sa impeachment trial. What's your comment on that? Katulad nga ng sinabi ko, kahit anong dictionary ang konsultahin ko, forthwith means immediately, no? And I think the choice of the word forthwith is basically what they normally do when they write the Constitution, the fundamental law of the land. Use normally literary and highfalutin words, no? So, maybe it was a selective interpretation. Ito lang naman ako, no? Maybe it was his political strategy. Kasi nga, if we I think yung forthwith na yan, siguro kung ano lang, kung tawag dyan, yung stand ng Senate President is agad, edi tapos na agad, di ba? Kaso iba yung stand niya eh. So kaya tumatagal. go on with impeachment case at this point, baka yung mga tumatakbong senador ay maapektuhan. Because the fact of the matter is that the impeachment case has become an election issue. And Yun. I don't know, politician din naman ako, I would understand, But then again, who would admit that? But I have this gut feeling. But nevertheless, I still hold on to my hope that our friends in the Senate, led by SP Chis Escudero, would reconsider and be Diba? more, I don't know, how should I say it? Mas gampanan nila ang kanilang trabaho na galang i-uphold ang what is stated clearly in the Constitution. Tama. Kaya maraming nadududa din sa Senate President natin eh. Kuya Ray, isunod ko lang. Okay ka na? Okay na si Marian? Okay, sige. Rosalie Cas from UNTV. Go ahead with your questions. Apo, bago po yung issue ko po, idugtong ko lang po sa impeachment kasi ang isang constitutional framer po, si Attorney Christian Monsod, challenge na po yung ihayag sa publiko kung sino ba tong mga senador na to na hindi interesado sa caucus para mapag-usapan ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito sa usapin ng forthwith. Kasi pag pinangalanan sa publiko itong mga senador na to na hindi interesado sa caucus, po pwede silang masampahan ng kaso na paglabag sa Nako. saligang batas at ma-disqualify sa eleksyon. What is your comment on Nako. that? Do you agree? At kailangan ba talagang pangalanan tong mga senador na to na re-election? Dapat pangalanan para malaman ng taong bayan. Kasi ano yun, parang isisikreto na lang para hindi makaapekto sa sa parating na halalan. Di magluluklok patuloy tayo ng mga problema sa bansa ngayon yan. 'Di ba? Tumatakbo sa eleksyon para po makasuhan. Ako, this has been my consistent statement from the start. Sabi ko nga. Number one, it's a leadership call. Number one. Pero yung sa tipong pangalanan, isa-isahin, matatanda na po sila, alam na nila yun. Ang pangalawa po, leadership call is also a call to action. So, kung may call Pero syempre, yun nga, yung taong bayan kasi, madaling mabulag eh. So, I think para na lang din malaman ng taong bayan, di ba? to action ka, you have a responsibility. At may responsibility po tayo sa taong bayan. Yun lang po yung comment ko dun. Kayo. Okay, so hindi lang pala ako ang minararamdaman na something in that line, that's related to politics and being strategic about it and not wanting this issue to become an electoral issue that could actually tip the balance against my political interests. But I also agree with Kong Paula that it is a leadership call, more than just the individual senators. I think it should be the Senate leadership who should set the line of direction, diba, where they're headed. And as I said, I think the only acceptable direction is the direction of the Constitution, which is very clear about when and how this impeachment complaint should be processed. So kayo po, Congresswoman Roman, naniniwala na may paglabag si Senate President Chis Escudero sa konstitusyon dahil, yun nga po, sa usapin ng forthwith shall proceed after po ma-endorse yung articles of impeachment sa Senado? Kahit nga taong bayan, di ba? May opinion dyan.
At this point, it would be difficult to say kung meron talagang intentional or, Tama. I don't know, violation. Parang harsh naman kaagad to come at that judgment. Ano? Our dear friend, Senator Chis Escudero, is a brilliant lawyer and he does his own studying. We may differ in our opinions, but still, yun na nga, umaasa pa rin kami from the House of Representatives for maybe a different interpretation. Anyway, they came up with a special order. Nakasaad na nga yung calendar nila. Nakakainis din yung different interpretation, ano. Kasi kung tutuusin naman, 'di ba, sa mga congressman sa House of Representatives, sobrang dami na yung interpretation nila ng forthwith is agad. So I think dapat pagbotohan din nila yan kung ano nga ba yung forthwith para sa kanila, no? Like, ano ba yun? Pagbotohan nila. Kung sino yung majority, yun yung masusunod. Diba? Pangit kasi yung ganyan na kahit sobrang dami nyo na nag-a-agree na yung forthwith na ngayon, bulol, yung forthwith ngayon na yan ay agad is wala, lugi pa rin kasi parang isang tao yung magde-decide kung ano nga ba yung forthwith na yan. Sa aming panlasa, sana nga mas maaga, no? Pero katulad nga ng sinabi ko, baka may mga practical considerations that come into place. Ako lang naman to, baka personal opinion, yung aking intuition. But I'm not saying it's true. I can't read people's minds, basically. So, mawala ng lahat, wag lang ang pakiramdam. Pero nandiyan pa rin ang pag-asa. Mawala rin lahat, wag lang ang pag-asa na pakikinggan nila ang aming suggestion. Sige, thank you po. Mag-shift lang po ako sa another topic kasi po si TML Ortega, meron po kayong nirelease na statement this saying Palawan is at risk if China-funded candidates will win the elections. Can you elaborate and what made you say so po? Nakita Grabe, ano. Nakakahiya din sa or nakakasarap pagbibitayin ng yung mga politiko na nagfa-fund sa China, like grabe. Tumakbo pa kayong politiko sa Pilipinas tapos magpapa-funding lang pala kayo ng China. Ano yan? Lunok pride para lang manalo. Anak ng katao. po natin na ang dami na naman kumakalat na nagsasalita na sinasabi na naman nila, they're claiming na pagmamayari na naman nila yung Palawan. Naku, isa na yan sa pinakamalaking fake news sa araw na to. So, nakakalungkot. That's why sabi ko nga po dun sa stand natin na hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto natin na senador. Kailangan Tama. yung malasakit saka yung dedikasyon nila ay para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this, hindi sila pro-Pilipinas. Nabisto ni Sir. So, ano naman talaga yan? Which is, yun nga, nakakalungkot nga kasi yung mga politiko din natin or ibang politiko natin, mga walang yagbols. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro? Di ba? Yung mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. Oh. So, ganun lang po kasimple yung stand ko doon. I mean, I have been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi, yun ang dapat number 1 na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi Tama. sobrang galing, kahit na hindi Hindi yung mga pro-China na parang sinasabi pa na hindi daw natin kalaban yung China, anak ng teteng. So, anong tingin nyo dun sa pinagagawa ng China? Ano lang yun? Sparring? sobrang sipag, kahit na wala pang plataforma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number 1 na criteria na hindi ka maka-Pilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Yun ang number 1 na criteria para sa mga senador. Tama. Can you name names, sir? Sino itong mga senatoriables at saka party list na China-funded? Hindi sila sikat, Alo. China hindi ko funded. sila kilala. Oo. Yung mga medyo pro-China na maingay, hindi naman ganun. Yung mga number 40, number 50, hindi ko na pinapansin. So, meron pala talaga na hindi lang sila gaanong sikat or malakas. Well, ano din naman kasi yung NGCP nga, 'di ba? Merong Chinese din na kasali. So ito pa kaya na magfa-funding sila. Ang mas nakakaano lang talaga diyan if ever na mapatunayan na kasali yung mga alipores ni Digong is men. Sobrang saklap nun. Ha? Sa kabila. Sus naman, kayo talaga. Hindi, pero kasi, hindi naman, parang dinidisguise kasi nila, puro sila bato ng Diyos. Sabi ko nga, di ba, plataforma bago paninira. Yung mga malalakas maninira sa administrasyon, nako, yun na yung mga nasa baba, yung mga hindi masyado sikat, yun na yung mga pinupondohan nila. Pero ang problema, baka yung binibigay na suporta o tulong, hindi na rin nila ginagamit sa kampanya. Di ba? Kaya matalino naman ng taong bayan, nakikita ng tao yan. Nakikita nila yung mga pro-Pilipinas na kandidato. Saka, mukhang hindi naman sila mananalo, kaya okay lang. Kaya mo na. Yun nga lang, nakakasira lang ng good vibes.
ang gusto kong sabihin, isang basic requirement na establish sa ating election laws and of course, the Constitution. Ang first requirement ay dapat Filipino citizen. Hindi pwedeng dual citizen. Kailangan Shout out kay Alice Go dyan. Yan, sino ba nagpanalo kay Alice Go? Chikwa pala yan. Filipino citizen. Pero ang pagiging Pilipino ay dinadala sa puso. And really, Tama. how can you even imagine a senator na ang loyalty niya wala sa ating bansa? So, ekis na sila. 'Di ba? Cancelled na. But may I add, kung ako lang naman to, papapiliin ng senador. Ang gusto ko, yung senador na ang welfare ng taong bayan ang tunay na nasa kanyang puso. Ayoko ng vested interest. Gusto ko, yung tutulong sa mga marginalized groups. Kasi you know what? Siyang Kung tunay. we only have 24 senators. So much power in the hands of too few people. At kung mag-uupo ka rin lang naman ng tao who will not serve the interests of the Filipino people, sumuko na lang tayong lahat. Parang give up na ako. Pero, Dapat din kasi men, if ever na halimbawa ganyan sa impeachment, 'di ba? Ano siya, 'di ba? Pagbotohan siya ng mga senador. Tapos pag umabot or hindi umabot sa dapat na bilang kasi I think ano 'yun, 16 ba 'yun na magboboto sa impeachment ni VP Sara is parang hindi siya magpo-proceed or hindi siya magiging effective, 'di ba? So dapat sana yung mga hindi boboto sa impeachment ni VP Sara dapat imbestigahan din sila after or gisahin din sila or pagpaliwanagin din talaga sila na bakit ba hindi ka talaga bumoto? May basis ka ba sa sa tawag diyan? May basis ka ba? I mean, solid basis ka ba kung bakit hindi ka nag-yes sa impeachment ni VP Sara? 'Di ba dapat hindi natin tatanggapin yung tipong hindi kasi kaibigan ko kasi si VP Sara eh. Kalyado ko kasi si VP Sara eh. Matalik kasi kami ni VP Sara eh. Hindi yung ganun ba? 'Di ba? Kasi nakakainis yung ganun eh na parang ano pang ano yung use ng mga senador na yan kung meron lang naman din pala silang sinusuporta ang tao, 'di ba? Hindi yung taong bayan. gusto ko yung senador na tutulong sa mga farmers. Tapos sawang-sawa na ako pakinggan na, the farmers put food on the table of every Filipino family, but they don't walk the talk. Gusto ko ng senador na alam ang trabaho ng isang legislator. Shout out kay Willie Rebillame dyan. Paano ba yan? So natatamaan si Willie Rebillame dito kasi sabi ni Kuya Will, saka lang siya mag-aaral ng ng pagiging senador kapag nandun na siya sa Senado eh. Yung gumagawa ng batas, makakatulong sa taong bayan. Gusto ko ng Tama. senador Hindi puro ayuda, 'di ba? Magdadagdag lang kayo ng ayuda, dagdag budget na naman ng gobyerno 'yan. na meron na makipagdebate and express his ideas. Just saying. Ako lang to, ha? Hala. Ito lang naman ang aking personal criteria. Actually, you're speaking, 'di ba? For the peoples. Malaking bagay 'yan. Na tama nga naman, makikipagdebate. Anong sabi ni Kuya Will? Hindi ako makikipagdebate diyan sa Senado. Anak ng teteng, sabi ko nga ba, so paano mo ipaglalaban yung mo na parang tumulong or makakatulong ka sa mahirap kung hindi mo ididebate yan? Of course, may babara sa'yo dyan. 'Di ba? Tapos ngayon, ayaw mong makipagdebate. So kapag hindi mag-proceed yung gusto mo na gusto mong gawin para makatulong sa mahirap, wala ka nang gagawin. 'Di ba? Yung speaking of sa debate naman, grabe tingnan nyo yung debate ni Coco Pimentel at Robin Padilla. Yan na pala nyo. Boto-boto kayo ng artista. And sana nga, nananawagan ko sa taong bayan, maging mapanuri kasi so much power nga in hands of only 24 people. At saka kumari gusto ko representation din eh. Siyempre, Women's Month, gusto ko may mga kababaihan din sa Senado. So, yun na. I won't name names, pero yun ang aking wish list. Apo. Ito po, ihahabol ko lang po. Kasi over the weekend po ay meron pong binanggit si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio urging the Philippine lawmakers to give up their discretionary funds for 25 years to divert the fund for the AFP modernization program and to defend the West Philippine Sea. What is your reaction po? West Philippine Sea. Pwede akong sumagot as ako lang na congressman. Ako okay lang sa akin. Pero syempre hindi naman consensus naman kasi po to ng entire Tama. actually not only us but lawmakers lahat ng lawmakers. Ako okay lang po. Sino na yung statement? Oo, okay lang po yung sa akin Justice Carpio kung sakali. Pero wag na mga konti lang naman yung sweldo ko.
Komedyante din talaga tong taong to. Well, may mga punto din yung mga sinasabi niya. So, siya si Paulo Ortega. Alam mo yung tinatawag discretion, Honorable. pork barrel does not exist. That's the truth. Sa amin, we do not even, in the concept of pork barrel, nung panahon nila, mga nakarang administrasyon, walang ganun sa amin. We do not handle cash or what, everything comes in the form of services to our constituents through the different government agencies. So, baka mali yung presumption niya na ang laki-laki ng discretionary funds ng mga congressmen. It's needs-based. Even sa mga, the DPWH even follows criteria, no? Size of your district, absorptive capacity, etc., etc. So it's rather objective, even sa GAA. Now, when it comes to social services, it's coursed through the different agencies. It doesn't land as if we had our budgets tayong mga congressman. We have our salary, and maybe a Christmas bonus. I don't know. But discretionary funds, magagaling ang ating members din ng Appropriations Committee. If we want to beef up our defense, kaya natin gawin yan, hanapan ng paraan. Maybe the agencies Yun. that don't need confidential funds, pwede natin silang tanggalan ng confidential funds. Diba? Nako. Allergy pa naman si VP Sara ng confidential funds na yun. Dapat security-related talaga. Ang ating confidential funds. So maybe that's another option. So I don't know how to respond to former Justice Antonio Carpio. Maybe the presumption is not really very accurate. Yeah. Pero kung sweldo nga lang, baka kumasya. Kung ibibigay namin sweldo namin sa lahat for the defense, di... Pero wala na kaming kikitain, wala na kaming sweldo. Pero parang hindi pa rin kasya. Kung 300 times, hindi. Tama, kasi din yan living mo rin yan di ba? Kailangan mo rin kumain, kailangan mo rin gumastos, magbayad ng bill. So, talaga, dapat pondohan talaga siya ng gobyerno. Ito lang yung nakakalungkot kasi mahirap nang pondohan ng gobyerno, kinukurakot pa ng mga loko. My goodness. May bawas 200. Hindi pa rin kakasya. So, pero wala naman pong question sa West Philippine Sea. Nakita nyo naman, number 1 priority ng House of Representatives yun. Pero yung sweldo ko, siguro magtitira na lang ako ng pang-grocery pag binigay ko. Para hindi naman kami kawawa sa bahay. Kung Ortega po kanina, binanggit niyo po na okay lang sa akin yun. Yung, Diba? Real talk lang. kung kayo ang tatanungin personally, yung sweldo. Pero yung discretionary funds, okay lang din. Ano yung discretionary funds Hindi, na? wala naman kami discretionary funds Okay. Kaya ka sabi ko, okay lang yun. Pero yung sweldo, sabi ko, umalis ka kasi, tumawag ka sa labas. Hindi mo narinig yung sagot. Hindi mo. Sir, Pasimple lang pero ng retail talk ba? Question is related to to Rosalie. Impeachment. Siguro Kasi after, umalis. Are you done with your questions, Rosalie? Okay. We'll just recognize first Galit tuloy si Vivian Gulia Sir from sa'yo. ABS-CBN. Ano do you think the delay sa trial favors the Vice President? Well, baka magkaroon sila ng pag may extension kasi habang tumatagal, baka lalong may chances na na-explain nga ni Congressman Joel Chua na baka may chance na may mga ebidensya mapakailaman, may mga witnesses Tama. na posibleng maharas o ma-intimidate. Pero 'Di ba? Yan yung isa sa iniiwasan kung bakit sana wag patagalin. Kasi, ay nako, parang nagbabay time kasi yung kabila hindi naman ako pwedeng sumagot ng specifics kasi nga hindi naman ako prosecutor. Pero yan po Senador. kasi mga reality na nangyayari. In any na kaso naman po, kahit anong case. So, So it does. may epekto. Indirectly. It's difficult to say if we were the Vice President. Actually, it could work both ways. Pero nga tayong kasabihan, justice delayed is justice denied. The impeachment case is actually the perfect venue for her to defend her side, to bring out also evidence kasi it's a two-way setup, It's a two-way setup. The prosecution will present its evidence and the defense will also present its evidence. So the sooner we talk about it, mas makiklear ang air. It could work against her or in favor of her. Nasa Senado na yan, sa mga senator judges na manghuhusga. Ano po? It was mentioned last week na parang may plan to discuss kung susulat ang House sa Senate regarding these concerns po. May progress na po ba doon? May progress na ba doon? Di pa ulit. It was mentioned last Friday, sir, di ba, na mayroong plan to discuss it, yung mga ganitong, kung itong mga ganitong concerns ay i-raise before the Senate. May progress na po ba doon kung susulat po? Hindi siguro yung mga prosecutors ang pwede natin na tanungin para hindi ako updated sa yung mga ibang details Medyo hindi po tayo kasama. So baka mas okay na may mga makasagot na mas Tama. Okay, sir. Sir, yung na-mention nyo na lang So kung sino yung natasan talaga, yun na lang yung tanongin nila. Pero I think din kasi sila baka may idea din si Sir, 'di ba?
So, wala. So, it means wala. Kanina na parang social media registration. Can you give details po sa idea ninyo? How do you plan this will work po against you? Wala pang details yun, pero parang nakita naman po natin sa SIM Registration Act na yung ganun na possibility. So, again, papasok na po siguro sa 20th Congress yun. Depende rin po sa recommendation saka output ng TRICOM hearings kasi malaking bagay po yung mga nakukuha natin na impormasyon saka syempre may mga lugar na rin po at local governments that are addressing such cases sa mga lugar nila. Social media registration. Ano yun? Sa SIM card nga, up until now, marami pang mga scammers eh. So, paano ba? Wala, parang nailabas lang naman yun, parang isang idea lang. So, Ako meron. Ayun, meron na si Kong Jeff. Siguro baka pwede kaming mag-consolidate ng mga bills namin when Actually, when we parang reach that pamana point. ko na rin to sa 20th Congress. Ah. Start the ball rolling at this point. And I don't know, we do not have material time to pass this. But at least yung suggestion ko ng Digital Council of the Philippines would also include a registry of content creators. Importante to, katulad ng banggit namin kanina, put a name to your different social media accounts. Behind these different social media accounts, there should be a person who can be held responsible and accountable and who practices responsible content creation. Now, rest assured that I have done my homework and I've looked into the constitutionality. Bakit hindi na lang sila mag-direct sa sa YouTube, sa Facebook, 'di ba? Doon sila kumuha ng details. Or ano ba, idagdag na lang na requirements ng YouTube at Facebook. 'Di ba? Ewan ko. Kasi grabe sobrang hassle na talaga ng like, ganyan, registration pa. Tapos kapag ka-online registration naman, wala, dagdag problema din. 'Di ba? Kasi pwede lang ding dayain. Like for example, yung SIM card registration, nadadaya pa rin naman. 'Di ba? Meron pa rin namang mga scammer. So yung yung social media, ang hirap nun, min. I think maraming mapipirwisyo nun. Biruin mo ikaw, nag-Facebook ka lang. My God. Or maybe nakafocus lang sila sa content creator. Gayong, I mean, especially now, sobrang dami pang content creator. Di ba? My God. Of this measure, the creation of the Digital Council of the Yung national ID nga natin, hindi pa nga dumadating, di ba? Philippines. And I really want it to be the least restrictive measure. Kasi meron tayong scrutiny test na fina-follow. When it comes to fundamental constitutional rights, we always have to look for the least restrictive measure. Because as journalists, we know that syempre, sagrado itong ating freedom of expression. So itong aking sigurong ambag na rin, and it reflects the ideas of my colleagues sa TRICOM. Pero sabi ko nga sa inyo, ipo-perfect natin to. This much I can promise before the 19th Congress ends, at least merong na-file na isang Digital Content Council of the Philippines bill. To add lang, kasi nagkakaroon na po rin ng concern for national security. So, siguro, kung may nakaredy na rin si Kong Je, tapos pwede naming mapag-usapan, when we have our final few weeks before the 20th Congress, siguro may urgency, sabi nga nila parang may urgency na rin po na kailangan tutukan yung mga yun. Kasi nga, meron pong, during the hearings, may mga nasabi po na baka hindi na po dito lang sa atin tong problema. Baka meron na po nanggagaling na binabato na nanggagaling sa labas. To clarify Meron talaga yan. lang po, ma'am and sir. So kapag hindi nag-register, hindi pwedeng mag-SOCMED. Ganun po ba yun? How does this work po? Parang SIM Ang gulo, no? registration nga yan eh. Ganun talaga eh. You have nothing to hide. You have no hidden agenda. You have no intent to maliciously deceive the people or to, serve the interests of certain parties unscrupulously. Wala ka dapat katakot. Pangatawanan mo. Well, I think hindi naman dyan yung hindi naman dyan yung problema talaga. Kasi yun nga, di ba, pati sa SIM card registration, lahat ng mga kababayan natin na mag-register. Pero up until now, meron pa rin mga scammer. So baka yung sa social media registration, ganun lang din yung mangyayari. Di ba? My goodness. Proud dapat ikaw habang nire-register yung pangalan because Baka-hassle you're lang. behind certain social media accounts that only produce content that is verifiable, that are based on the truth, on evidence, on facts. So kung wala kang katatakot, bakit ka matatakot na magpa-register doon? Yes, that would be the idea. Just the same way that we journalists, we have the Kapisanan ng mga Broadcasters Philippines, merong code of ethics na fina-follow, and we would like to believe that nagtatrabaho tayo among professionals. So maybe it's time na raise natin ang level din ng content creation. Diba? Maaari nga dito sa batas na to, maaari nating require din ng physical presence ng mga different social media platforms. Kasi ang hirap-hirap nilang habulin. Kahit na sumisigaw na yung content na fake siya, dead ma pa rin itong mga social media platform.
Well, ako siguro pwede tayong makikinabang diyan kasi tayo naman, I mean, tayo din naman is ano, biktima tayo ng mga ano, yung mga nagre-re-upload ng mga nagnanakaw ng content din, 'di ba? So I think magandang ano 'yan, magandang I mean, maganda din 'yan para sa mga content creator na navi-victim ng mga nakaw contents, 'di ba? Pero ewan ko kung paano nila mapapatupad 'yan, 'di ba? Parang ano, eh, baka dagdag hassle lang din sa taong bayan tapos hindi lang din effective, 'di ba? So I think tapusin na lang muna natin dito men kasi parang lumalabas na tayo dun sa usapan sa ano, 'di ba? Sa mga senators, sa Senado or whatsoever. So, yan lang muna. So, hanggang dito na lang muna. So, again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, courtesy na rin sa House of Representatives. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Niyanig nila yung Senado, ano, na parang ano nga talaga para mapadali rin kasi mahirap din kasi yung hati-hatiin yung ano natin, 'di ba? 19th and 20th Congress tapos yung senador is magpapalit na naman next July ba, something like that. So malaking ano na yun. I mean, yun nga magugulo or may tendency na yung mga ebidensya, mga witness is mapakialaman. Which is hindi natin pwedeng baliwalain yun kasi alam nyo ang isang tao kapag malapit na silang masakote is gagawin at gagawin talaga nila lahat ng ano nila, 'di ba? Mga dapat nilang gawin para lang maitago yung mga kalokohan nila. So, yun lang naman, agree din ako doon sa mga sinasabi nila dito ni Madam at Sir na parang dapat yung mga tumatakbong senador, congressman, or whatsoever, mga politiko is pro-Filipino talaga sila. 'Di ba? Hindi yung lantaran na nga yung pagiging pro-China nila or sige sabihin natin na hindi sila pro-China talaga. Pero lantaran na yung ano ba, yung pagsuporta nila sa China na parang wala lang nangyari, 'di ba? Nakakalungkot yun, men. Winawater cannon na tayo lahat-lahat. Meron nang naputulan ng daliri pero ganyan pa rin. Ganyan pa rin yung ano nyo na okay lang yung China, wala tayong problema sa China. Na hindi nyo nga mabigyan ng solusyon kung ano ang dapat gawin para matigil na yung matigil na yung panghaharas ng China or pang-aangkin ng China sa teritoryo. Imbes na hanapan nyo ng paraan kung paano natin makuha or malegalize talaga yung West Philippine Sea na hindi na mapakialaman ng China. Doon na kayo nakapokus sa ibang side na parang hindi natin kalaban yung China. Ano natin yan, trade to trade relation, something like that, anak ng teteng. Hanggang doon na lang ba talaga? Di ba? Nakakalungkot na parang ang babaw lang ng ano nila na, I mean, hindi siyang babaw. Parang, ano lang ba? Ano lang yung tingin nila sa, sa ginagawa ng China? Parang, yung sparring lang? Tsaka, nasasabi nyo lang din naman yan kasi wala kayo dun sa West Philippine Sea. Hindi kayo yung hinaharas ng Chinese. Ewan ko lang kung kayo naka-experience kayo na kayo mismo yung hinaharas doon. Kasama kayo sa barko na, winawater cannon ng China. Nako, baka pagbalik nyo dito, sasabihin nyo na, ipaglaban natin ang West Philippine Sea, atin to. Di ba? Makaka-relate ka talaga. So, kudos din sa mga, natin, mga buhay na bayani na lumalaban doon sa West Philippine Sea. About naman doon sa social media, nila, registration. Though ako, okay lang naman din talaga ako doon. Wala akong problema doon sa social media registration na yan. Wala tayong problema dyan. Pero yun nga, sana maging effective para hindi din naman masayang yung di ba? Hindi din naman masayang yung ng tao. Di ba? Yung pagod, di ba? Or di din natin alam kung saan ba i-register yan. Through mobile lang ba? Or pupunta mismo sa mga government office or whatsoever, di ba? Kasi kung sa online lang din, wala. Pwede lang din yung madaya, di ba? Magaya dun sa SIM card registration, di ba? Naakala natin okay na kapag na-register yung SIM card, malaman-laman natin pala. Tawag dyan, meron pa rin mga scammer, hindi pa rin natatapos. Di ba? So sana maganda yung outcome niyan or less hassle and the same time effective. So sana ganun lang naman. So
I think hanggang dito na lang muna. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So portahan nyo yan. Tapos syempre, House of Representative courtesy. And syempre, our YouTube channel bago nyo iwan. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So 100,000 subscribers na tayo. So subscribe. Thank you so much for watching. Filipino Isisa.